3:00 ng umaga sa South Korea, Mayo 27, taong 2023, 3 buwan nang nakaraan, isang taxi driver ang lumapit sa kanya at nagsabi na siya na ang magpapasok sa likuran ng taxi ang kanyang maleta. Sabi niya ay okay lang, walang problema, kaya ko na mag-isa ito. Ipinasok ng babae ang kanyang maleta sa trunk at isinarado niya ito. Tapos ay sumakay siya sa likuran ng taxi. Nagtataka ang driver kasi napakaaga naman ng babae para pumunta sa isang lugar. Pero sino ba naman siya para manghusga? Maganda nga at ang pasahero niya ay babae kaysa naman sa mga lasing o mukhang masasamang tao. Nagmaneho siya ng tahimik papunta sa parke at itinuro ng babae kung saan niya ihihinto yung taxi. At nagbayad na siya. Kinuha niya kaagad ang kanyang maleta palabas sa likod ng taxi. Ito ay mukhang sobrang bigat pero ayaw pa rin niyang magpatulong sa taxi driver. Kaya daw niya ito mag-isa. Nakita niya kung gaano kalakas itong dalaga. At nagpaalam na nga sila sa isa't isa hanggang makaalis na ang taxi driver. Nakapagtataka itong babae dahil dumiretso ang dalagang ito patungo sa isang madamong lugar. Mukha pa lang siyang estudyante ng high school. Sobrang bata at ano ang gagawin niya mag-isa doon sa parke ng ganitong oras? At ano ang plano niyang gawin bitbit ang kanyang mabigat na maleta? Nagdesisyon ang taxi driver na huminto muna saglit malapit sa parke kung saan niya binaba ang babae upang manigarilyo. Iniisip niya din na baka kailanganin din ng babae maghanap ng taxi pabalik sa lugar nila. At baka mahirapan maghanap yung babae ng taxi dahil sa napakaagang oras. At sa gitna ito ng parke at malapit ito sa ilog ng 3:00 pa lamang ng umaga. At hindi rin ligtas ang isang batang babae sa ganoong lugar. At nagpatuloy siya sa paninigarilyo. Makalipas ang 15 hanggang 20 minuto, ay nakita niya muli ang batang babae palabas sa madamong lugar. Ang kanyang maleta ay mukhang wala ng laman, kaya mukhang magaan na ito. Kanina lang ay hirap na hirap ang babaeng buhatin ng maleta. Ngayon ay parang inililipad lang niya ang maleta sa gaan. Nakiusap ang babae na kung pwede ay sumakay siyang muli sa taxi driver pabalik sa lugar ng babae. Nagtataka talaga ang taxi driver dito sa babaeng ito. At panay tingin ng rear view ang driver sa babae hanggang makarating ito sa kanyang destinasyon. Biglang napaisip yung lalaki na hindi ito tama. Iba talaga ang pakiramdam ko. Ano kaya ang laman ng maletang iyon? Hindi naman pwedeng itapon niya ang kanyang mga damit sa parke. Mukha siyang high school student pero iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Noong tumawag siya ng pulis, napag-alaman niya sa pulis na ang laman ng maleta ay putol na katawan ng tao na naisakay niya sa likuran ng kanyang sasakyan. Nakaupo siya sa taxi kasama ang isang mukhang batang mamamatay tao. Hindi lang isang beses kundi 2 beses. Hinalughog nila ang madamong parke. Ang kasong ito ay naging viral sa buong mundo. Makikita sa CCTV na ang batang babae ay mukhang masaya at walang bakas na nerbiyos. Hindi mo mapapansin na ang babaeng ito ay kayang gumawa ng masama dahil sa mukhang anghel ito. Pero ang laman ng kanyang maleta ay putol-putol na katawan ng tao. At dahil na rin siguro sa pag-iidolo ng batang ito sa mga serial killers at obsesyon din ito sa mga palabas na totoong pangyayari ng mga krimen. Umatay siya ng tao at pinagpuputol-putol niya ang katawan at nag-iwan siya ng isang katagana. Gusto ko lamang malaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay. Ito ay isinasaayos pa lamang na kaso at sa ngayon ay ito lamang ang mga impormasyon na nakuha natin. Ang mga bagay-bagay ay maaari pang magbago at pwede pang maging masama. Maaaring may kulang pa na impormasyon mula sa South Korea. Ang pamilya ng biktima ay piniling wag na silang ipakilala sa media. At sa ngayon, tatawagin natin ang biktima bilang isang alias Hana. Nag-imbestiga ang mga taga South Korea at pinagsama-sama nila ang mga impormasyon. Simulan na natin ito. Ang biktimang si Hana ay nasa edad 20 anyos na. Isang dalaga sa high school at nagtututor ng English subject. Hindi ko masasabi na ang pag-tutor ay may daling trabaho sa South Korea.
Napakaseryosong trabaho ito. Masyadong maselan ang mga magulang kaya pumipili sila ng perpektong tutor para sa kanilang perpektong mga anak. Upang maging kasing talino ni Einstein ang kanilang mga anak. Mahirap itong trabaho ngunit gusto naman ito ni Hannah. Siya ay nag-aral sa universidad sa sikat na paaralan, tumutugma naman ang kanyang oras at napakadali sa kanya kuhain ang trabahong tutor. At masaya siyang natutulungan niya ang mga elementaryang interesadong matuto ng salitang Ingles. Ang buong oras at panahon ay masaya. Gusto niyang natutuwa sa kanya ang kanyang mga estudyante. Magagandang aura ang pinapakita niya sa kanyang mga tinuturuan. At sa taong 2023, ang mga tutor ay magsa-sign up upang makakuha ng mga credentials upang makita ang kanilang pagkakakilanlan kung sila ba ay kwalipikado upang maging isang mga tutor. Naghahanap ang mga magulang through online sa tutor apps upang humanap sila ng tutor para sa kanilang mga anak sa elementarya, high school na mga bata. Masyadong in demand ang pag-tutor at dahil din mataas ang sweldo nito. Napakarami nagmemensahe kay Hannah na kuhanin siya bilang tutor ng anak nila. Kabilang na rin ang magulang ng high school student at ito ay masyado siyang pinipilit. Lagi niya itong tinatanggihan dahil napakalayo ng tahanan nila sa bahay ng kliyente. Siyempre, mas madali sa kanya ang mas malapit sa kanyang bahay para hindi na siya mamasahe palayo kung pwede naman niyang lakarin. Pero gusto talaga siya na magulang ng high school student, kung kaya nag-alok na kung pwede ay ihatid na lamang niya ang kanyang anak sa bahay nila Hannah. Desperado na ang magulang na siya talaga ang gustong maging tutor para sa kanyang anak. Kaya't nahihirapan si Hannah na tanggihan ang magulang na iyon. Ngunit gusto talaga niyang mag-tutor at tulungan ang mga estudyante. Sa buwan ng Mayo 26, 2023, Biyernes ng alas 6 ng gabi, inihahanda na ni Hannah ang kanilang tahanan dahil ito ang unang araw na pupunta ang kanyang estudyante at magtuturo na siya ng English subject. Kaya naglinis siya at pinunasan ng lamesa. Narinig niyang may kumakatok na sa pinto. At nakita niya sa kamera ang isang estudyante na nakasalamin at napaka-cute ng batang ito. Nakatayo siya sa may pintuan at nakasuot ng uniformeng pang-paaralan. Kaya binuksan niya ang pinto upang magsimula na siya mag-tutor sa bata. Hindi niya alam na ang pumasok pala sa kanyang tahanan ay hindi pala estudyante ng high school. Ang pangalan niya ay Jung Yoo Jung. Hindi siya 13, 14 or 15 na taong gulang, ngunit siya ay 23 years old. Siya ay mas matanda pa kaysa kay Hannah. Hindi natin alam ang eksaktong edad ng biktima. Binili lang pala ni Jung Yoo Jung ang suot niyang uniforme sa isang tindahan. At ang masama pa ay may tinatago itong patalim o kutsilyo. Makalipas lamang ng ilang minuto nang makapasok sa loob ng tahanan nila Hannah, inilabas ni Jung Yoo Jung ang kanyang kutsilyo at pinagsasaksak ang isang parte lamang ng leeg ni Hannah na may 20 kadaming saksak. Matapos gawin ito nang nagpanggap ng estudyante, ay makikita ang ito ay napakasaya dahilan sa naisakatuparan na niya ang pagpaslang ng isang tao. Parang wala lang nangyari at nagpanggap pa ito na parang siya ang may-ari ng apartment na iyon at sinuot pa niya ang jacket ni Hannah na nasa damitan niya. Ang makikita sa CCTV camera na suot ng suspect ay pagmamay-ari ni Hannah. Makikita din sa kamera ang pabalik-balik na pagpunta ni Jung Yoo Jung sa apartment ni Hannah na may dalang panglinis at maleta. Pinagplanuhan niya talaga ito at makikita din sa CCTV na napakakalma niya lang na parang walang nangyari. Pinagpuputol-putol niya ang katawan ni Hannah sa buong magdamag ng panahong iyon. Hindi mo talaga makikitaan ng masamang imahe ang babaeng si Jung Yoo Jung dahil sa kanyang aura, ang pisikal na pangangatawan. Maamo ang mukha at di mo aakalaing ito'y 23 anyos na. Napaka-inosente ng kanyang mukha. Hindi mo aakalain na ang laman ng maleta ay ang putol-putol na katawan.
3:00 ng umaga, nilagay niya ang maleta sa taxi at dumiretso sa madamong parke kung saan ay paborito niyang lugar, lakaran. Binaba siya ng taxi driver tas naglakad siya sa madamong lugar at kung saan inilagay ang putol-putol na katawan ni Hana. Kung hindi siya kaagad nahuli ay malamang hindi natagpuan ang labi ni Hana dahil sa lugar na pinagtapunan ng suspect ay madali sanang naagnas ang putol-putol na katawan ni Hana. Planado niya lahat ng bagay na iyon at pamilyar siya sa parke kaya doon niya ninais na ikalat ang bahagi ng katawan ni Hana. Maliban lamang sa taxi driver. Ang akala niya ay hindi siya mapapansin nito at aakalain lang na magbabakasyon lamang ang suspect na si Jung Yoo-jung, ngunit nagkamali siya na dahil tama ang hinala ng taxi driver sa kanya na may masama itong plano. Kaya nahuli siya kaagad ng mga pulis sa tulong ng mabuting taxi driver. At mayroon din palang nakatambay at witness na nakakita sa suspect na nagtapon siya ng mga kumot na puno ng dugo at habang daladala niya ang maleta. 5 oras makalipas ay dinakip siya kaagad ng mga pulisya. Habang siya ay nasa estasyon ng pulis ay kalmado lamang siya at hindi mo makikita nito ng anumang takot. Habang tinatanong siya ng mga pulis ay baliwala lang sa kanya at parang walang nangyari. At ang kanyang bersyon sa nagkalat na katawan sa parke ay ang kanyang anak na isinilang. At dahil batang ina siya at ayaw niya pang magkaanak ay pinatay niya ang bata at hinati-hati ang labi ng kanyang anak na sanggol. Kung tutuusin ay halata namang hindi iyon labi ng isang sanggol. Masyado siyang kumpiyansa sa kanyang mga binibitawang salita. Kahit wala nang bakas sa kanyang katawan na nagdadalang tao siya. Noong nahuli siya ay natagpuan din nila ang ID ni Hana malapit sa lugar ng kanyang bangkay at mga dugoong damit at iba pang bahagi ng katawan ni Hana. Noong nalaman nila kung sino ang biktima ay agad nilang pinuntahan ang apartment ni Hana na kung saan ay mas marami pa silang natagpuan na ebidensya. At sinabi nila kay Jung Yoo-jung na alam nila na hindi iyon sanggol at hindi yun ang anak niya. Sabihin mo sa amin ang totoo, utos ng mga pulis. Bigla na lamang siyang umangal na masakit ang kanyang tiyan. At umarte na parang siyang mamamatay na. Kaya dali-dali siyang idinala sa ospital. At nakakagulat na wala namang diferensya ang kanyang tiyan. Katapos noon ay ibinalik siya uli sa istasyon ng mga pulis upang tanungin ulit. Nagsimula uli sila sa tanong kung saan ba ito nangyari at kinumpiska nila ang cellphone ng suspect upang imbestigahan at malaman ang mga mensahe niya rito. Napakarami nilang naging katanungan sa suspect. Nang tignan nila ang huling pag-search niya ay nakita nila ang gusto niyang malaman kung paano magtago ng labi ng tao. At marami siyang napanood na totoong krimen na pangyayari. Nalaman din nila na walang ni isang laman ang kontak na tao sa kanyang telepono. Ni wala man lang mensahe o tawag na makikita. Walang kaibigan, walang pamilya at wala ding mga social media account. Wala man lang naghahanap sa kanya o kumakausap na iba. Sa edad na 23, napaka-imposible na wala ka man lang naging kaibigan. Para lamang siyang isang multo na pag-alagala. Si Jung Yoo-jung ay ipinanganak taong 1999. Napakabata. Ang kanyang mga magulang ay parehong nagtatrabaho at halos wala ng oras upang alagaan pa siya. Kaya inihatid at tumira siya sa kanyang lolo at siya ang nagbuhay at nagbantay kay Jung Yoo-jung habang siya ay bata pa. Si Jung Yoo-jung ay namuhay lang na parang hangin lang dahil kahit patiin siya ng mga kaklase niya o kawayan man lang ay hindi ito sumasagot o kumakaway pabalik. Hindi niya pinapansin ang kahit na sino man. Sinabi din na hindi ito nagsasalita sa kanilang paaralan at hindi nakikipag-usap sa mga kaklase kahit tanungin pa nila ito. Kapag mga guro naman ang kumakausap sa kanya o nakatatanda sa kanya, ay madalas lang siyang sumagot ng oo at hindi. Ang mga kapitbahay din nito ay hindi rin siya nakikitaan na may kaibigan o bisita man lamang na pumapasyal sa kanila. Wala kahit ano. Ayaw niya makipag-usap sa mga tao pero tuwing bumibili siya sa mga tindahan at lagi siyang nagsasalita upang hingiin ang kanyang sukli. Isang beses ay nagsalita siya at nagsabing, ibigay mo sa akin ang sukli ko. Ganoon siya kahigpit sa pera. Noong nag-aaral pa siya ay walang nagtangkang mambuli o guluhin man lang si Jung Yoo-jung dahil para lang siyang isang kaluluwang ligaw.
Pinili niya ang ganoong pamumuhay sa hindi alam na kadahilanan. Hindi mo mapapansin ang kanyang presensya. Walang nakakaalam kung bakit siya ganoon. Ayaw niya sa tao kaya ang paraan niya ay huwag pansinin ang mga kapwa-tao. Mas gusto pa niyang tumabi sa mga kortina. Minsan ay nasa likod ito ng kortina habang nagmemeryenda o kung anuman ang ginagawa niya. Napaka-weirdo ng batang si Jung Yoo-jung, para siyang psychopathic na hindi malaman sinasabi kung anuman ang kanyang nararamdaman, kung kaya't mas nakakatakot ito dahil sa kanyang katahimikan lamang sa isang lugar. Ngunit nagawa pa din niyang magtapos ng pag-aaral nang walang nakakaalam kung ano ang gusto niyang gawin sa buong buhay niya. Normal lang naman iyon pero wala siyang intensyon na alamin pa iyon. Pagkatapos niyang graduate ay hindi man lang siya nag-aksaya ng panahon upang gumawa ng plano, ang ginawa niya lang ay magkulong sa kanyang kwarto. At wala man lang siyang koneksyon kahit kanino pa man. Sasabihin niya sa kanyang lolo na nag-aaral siya para sa pagsusulit para sa entrance exam para magkolehiyo. Ginagawa niya itong dahilan upang mapagtakpan na wala itong plano para sa kanyang kinabukasan o anumang social media account. Umaasa siya sa pinansyal na tulong ng kanyang lolo. At pinapaniwala niya na pag nakapasa ito ay makakakuha din siya ng magandang trabaho pagdating ng panahon. At makakabawi din siya sa lolo niya kung dumating man ang panahong iyon. Kaya ang pakiramdam ng lolo niya ay napakaswerte niya sa apo niya dahil masipag ito mag-aral at hindi bumabarkada kahit kanino. Hindi alam ng lolo niya na dapat maging mahusay sa salitang Ingles at para mas magumaling siya at makahanap agad ng trabaho. Nakakabaliktaran naman ni Jung Yoo-jung dahil hindi ito marunong sa salitang Ingles. Kaya ang napili niya sigurong bibiktamihin ay ang mga taong magaling magsalita ng Ingles at ito ay si Hana. Bumalik tayo sa taong 2017. Si Jung Yoo-jung ay nag-apply bilang isang caddy sa golf course. Ngunit nang siya ay interviewin, ay wala man lang siyang naisagot kahit na isang salita. Nagtataka ang nag-interview sa kanya kung bakit siya nag-apply tapos hindi naman siya magsasalita. Hindi iyon nagustuhan ng interviewer kaya hindi niya nakuha iyong trabahong in-applyan niya. Galit na galit siya at halos isumpa ang kumpanya kung bakit hindi siya tinanggap. Malamang dahil hindi man lang siya sumagot kahit isang beses. Nasabi na lang ng interviewer na naghahanap sila ng empleyado na magaling sa salitang Ingles. Doon na rin siguro nagsimula ang pagkamuhi niya sa mga taong magagaling magsalita ng Ingles. Kaya't naghanap siya sa mga English tutor upang gawing biktima sa una niyang pagpaslang na tao. At ito ay si Hana na nakapag-aral sa sikat na paaralan at isa din siyang tutor sa English subject. Nakabaliktaran ni Jung Yoo-jung kaya siya ang tinarget bilang bibiktamihin niya. Ginawa niya iyong krimen sa kuryosidad na gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Kahit nahuli na siya ay patuloy pa din siya sa pagsisinungaling. Nang sinabi ng pulis na kilala na nila ang biktima ay bigla na namang itong nagbago ng kanyang salaysay. Na kesyo binayaran lang siya upang itapon ang labi ng putol-putol na katawan ni Hana. At hindi siya ang pumatay sa biktima. Tumulong lang daw siya dahil may kapalit itong gantimpala. At ano ang pinangako sa iyo ng pumatay? Tanong ng pulis. Mapapasa kanya daw ang identity ni Hana. Lumalabas na gusto niya maging si Hana. Gusto niya maging kapalit ni Hana. Gusto niya ang buhay ni Hana. Nalaman din ng mga pulis na paulit-ulit na pinapanood ni Jung Yoo-jung ang palabas na Helpless na Korean movie na parang ang main character sa palabas na iyon ay nangunguha din ng identity o pagkakakilanlan ng isang tao. Lalo na't gusto niya matulad sa buhay ng kanyang pinapangarap. Kahit anong sabihin ni Jung Yoo-jung ay hindi pa din ito pinaniniwalaan ng mga kapulisan dahil alam nila ang katotohanan na siya talaga ang gumawa ng karumal-dumal na krimen kay Hana. Nagsabi na naman siya na nag-away sila ni Hana kaya niya ito napatay. Paiba-iba ang kanyang storya. Kaya't lalo siyang hindi pinaniwalaan ng mga pulis. Kaya ang ginawa ng mga kapulisan ay hinanap nila ang pamilya ni Jung Yoo-jung at nakilala nila ang lolo niya. Nagmamadaling nagtungo ang kanyang lolo sa stasyon ng pulis. Nagmamakaawa at nakikiusap ang lolo niya habang umiiyak. Na umamin na siya sa kung ano ba talaga ang katotohanan.
Gawin mo to para sa akin, sabi ng lolo ni Jung Yujong. Sa pagkakataong iyon ay napaamin na nila si Jung Yujong na siya talaga ang pumaslang kay Hana. Dahil gusto lang talaga niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Sinabi din niya na plinano niya ito mga buwan ng Pebrero, mga 3 buwan niyang pinagplanuhan ito. Kaya't kinasuhan na siya at mahaharap sa kasong pagpatay, paghati-hati ng katawan at pagkalat ng mga parte ng katawan ni Hana. Hunyo 2, 2023, bago ang prosecution ay sinabi niya na maiksi sa mga nagtatanong ay wala siya sa tamang pag-iisip. Patawad sa pamilya ng biktima. At tuluyan nang nakulong si Jung Yujong, ngunit madami pa ding bumabatikos sa kanya kahit siya ay nakakulong na. Ang balita pa ay maayos na natutulog at kumakain si Jung Yujong sa kulungan. Madami ding nagtatanong na netizen kung bakit mas maganda pa ang katayuan ng mga nakakulong kaysa sa mga sundalo na nagpapakahirap para sa bayan. Mas marami pang masasarap na pagkain ang mga nakakulong kaysa sa mga sundalo. At ayon naman sa psychopathy evaluation ni Jung Yujong, sa unang evaluation niya ay nakakuha siya ng 15.5%, samantalang sa second evaluation ay 28%, katulad ng ibang serial killer. Mas mataas ang kanyang porsyento ng ilang points ikumpara sa mga sikat na killer sa Korea. Sinabi pa na kung hindi nahuli kaagad si Jung Yujong ay maaaring ulit-ulitin niya ito sa iba pang mga English tutor. Noong Hunyo 8, 2023, ang balita naman ay binigyan ng reward ang taxi driver na nagsumbong sa sumakay sa kanyang mamamatay tao. Ngunit tinanggihan niya ito at hindi na uli nag-taxi driver dahilan ng sobrang pagkatroma na nagsakay siya ng putol-putol na katawan sa kanyang sasakyan. At ayaw nang lumantad sa publiko ang taxi driver dahil alam niya pag nakatakas sa kulungan si Jung Yujong ay maaaring hanapin siya nito at siya naman ang isunod na ibiktima. Ang mga English tutor naman ay agad nang binura ang kanilang mga pagkakakilanlan o profile sa tutor apps. Natakot na din sila na madali silang makikilala at matatagpuan ng kung sino man. Napag-alaman din na ginagamit ng ibang kriminal itong application upang biktimahin ang mga iba pang tutor. Ano ang masasabi niyo sa storyang ito? Mag-comment lang sa baba sa comment section. Salamat sa pakikinig. Ingat po tayong lahat.